Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Lahat ng naroon ay napatitig sa kanya. Halos malaglag ang kanilang mga panga nang marinig ang halagang handa niyang ibayad kapalit ni Natalia. Ang ilan ay nakatingin sa kanya nang may pag-uusisa, ang iba na mainabigla, may mga napuno ng inggit, at mayroon ding hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Ngunit wala siyang anumang interes sa mga reaksyon ng mga ito. Higit siyang nasisiyahang pagmasdan ang nakabukang bibig ni Veronica. Akala niya noon ay isa itong babaeng matigas ang loob, ngunit batid niyang isa itong sakim sa salapi. Sa halagang iniaalok niya, nakatitiyak siyang hindi ito tatanggi. Kailan ko matatanggap ang pera? Tanong ni Veronica matapos isara ang kanyang bibig at muling makabawi sa pagkabigla. Hindi pa rin siya makapaniwala sa kanyang narinig. Ngunit kilala niya kung sino ang kaharap niya, si Ashton David Castro. Isa itong bilyonaryo. Para rito, ang ganoong kalaking halaga ay tila walang halaga kumpara sa lawak ng kanyang kayamanan. Ang $100,000,000 ay mangangailangan ng kaunting panahon upang maihanda, ngunit maibibigay ko agad ang 1,000,000 ngayon, sabi niya habang inilalabas ang kanyang telepono. Hanggat hindi pa nababayaran ng buo ang halaga, hindi mo maaaring kunin siya, tugon ni Veronica na may mapanuyang ngiti. Ngunit hindi niya alam kung sino ang kanyang kinakalaban. Si Ashton ay isang taong tumutupad sa kanyang salita. Kapag may sinabi o ipinangako siya, gagawin niya ang lahat upang matupad iyon. Iyon ang dahilan kung bakit siya kilala bilang isang lalaking hindi sumisira sa kanyang pangako. Huwag mong subukang paglaruan ang apoy, Veronica, malamig at mabagsik niyang babala. Mistulang hindi ito natinag, ngunit ipinagpatuloy ni Ashton ang kanyang sinabi. Sigurado akong ayaw mong basta mawala ang pagkakataong kumita ng malaki, hindi ba? At higit sa lahat, sigurado akong wala nang ibang magbabayad ng halagang katulad ng iniaalok ko para sa iyong anak. Berheng anak, pagwawasto ni Veronica. Lalong nag-alab ang galit ni Ashton sa narinig. Sa ekspresyon pa lamang ng kanyang mukha, alam na ni Veronica na kaya nitong gawin ang anumang naisin nito. Sige, maaari mo na siyang kunin, sabi niya. Ang takot na mawala ang napakalaking halagang iyon ang nagtulak sa kanya upang pumayag. Malinaw kay Ashton na ang babaeng iyon ay malayong matawag na isang tunay na ina. Hindi niya maiwasang kaawaan si Natalia sa pagkakaroon ng isang inang tulad niya. Nagpaalam si Ashton at nagtungo sa isang sulok upang tawagan ang kanyang katulong na si Cedric. Sinagot ni Cedric ang tawag sa unang pagring pa lamang. Kung minsan ay naiisip pa ni Ashton na tila hinihintay lamang nito ang kanyang tawag, sapagkat ni minsan ay hindi ito nagpatumpik-tumpik sa pagsagot. Opo, Ginoo. Kinakabahang tugon ni Cedric. Cedric, ilipat mo ang $1,000,000 sa numero ng account na ipinadala ko sa iyo sa pamamagitan ng email. Pagkatapos, ihanda mo ang $100,000,000 sa lalong madaling panahon at ilipat din iyon sa parehong account. At isa pa, bago ka maglipat kahit 1 sentimo, ipaalam mo muna sa akin, utos niya sa tinig na ikinapanginig ni Cedric sa takot. Ginoo. Hindi po ba masyadong malaki ang $100,000,000? Maingat nitong tanong. Sino ka para questionin ako? Iyan ba ang binabayaran ko sa iyo? Ang tanungin ang bawat utos ko, mariing sigaw ni Ashton. Paumanhin po, Ginoo. Gagawin ko na po agad ang ipinag-uutos ninyo, nanginginig na tugon ni Cedric. Siguraduhin mong ipaalam mo muna sa akin bago ka maglipat kahit 1 sentimo. At ang $100,000,000, kailangan mong maihanda at mailipat bago sumapit ang bukas. Opo, Ginoo, sagot ni Cedric. Magpareserba ka rin ng isang kasuotan para sa akin dito ngayong gabi, dagdag ni Ashton. Opo, Ginoo, muli nitong tugon habang hinihintay na tapusin ni Ashton ang tawag. Nang maputol ang linya, napabuntong hininga siya sa ginhawa. Taglay ni Ashton ang kakayahang magdulot ng matinding takot na kahit ang isang taong hindi na halos makagalaw ay mapipilitang tumakbo sa sindak. At sa kabutihang palad, nananatili pa ring matatag si Cedric sa kabila ng lahat. Matapos asikasuhin ang usapin kay Cedric,
Tinawagan naman niya ang matalik niyang kaibigan na si Aaron Salvador. Magkakilala na sina Aaron at Ashton mula pa noong sila'y nag-aaral. Kilalang kilala ni Aaron si Ashton. Mula sa pinakamabuti hanggang sa pinakatagong bahagi ng kanyang pagkatao. Gaya rin ng iba pa nilang matatalik na kaibigan na sina Allen, Austin at Nicholas. Silang lima ay pawang nagmula sa mayayamang pamilya at kilala bilang mga layaw na binata. Sina Aaron at Austin ang higit na tanyag bilang mga babaero dahil sa walang tigil nilang pagpapalit ng mga babae. Si Nicholas naman ang pinakamalapit kay Ashton. Kung may sinumang nakaalam sa pinakamalalim at pinakamadilim niyang mga lihim, iyon ay si Nicholas. Samantala, si Allen ay palaging naiiba sa kanilang grupo. Isa itong matalinong binata na may bahid ng pagiging suwail. Noong sila ay nasa paaralan pa, siya ang madalas nilang takbuhan sa oras ng kagipitan at siya rin ang laging bumubuo ng kanilang mga plano. Pagkaraan ng 5 pagring ay sinagot ni Aaron ang tawag. Sa kabilang linya, malinaw na naririnig ni Ashton ang mga sigaw ng mga babaeng pilit siyang pinababalik sa kama. Napailing na lamang siya. Hindi pa rin talaga nagbabago si Aaron. Noon pa man, ang mga babae na ang kanyang pinakamalaking kahinaan. Kung wala kang mahalagang sasabihin, ibaba mo na ang tawag. May mahalaga pa akong ginagawa, inis na sabi ni Aaron. Oo, alam ko ang mahalaga mong ginagawa. Inaaliw ang babaeng kasama mo, hindi ba? O baka naman abala ka na naman sa piling niya, panunukso ni Ashton. Tama na, Castro. Ngayon, maaari mo na bang sabihin kung bakit ka tumawag? Sagot ni Aaron sa halatang naiinis na tinig. Nakita ko na si Natalia. Mariing sabi ni Ashton. Alam niyang mabibigla si Aaron sa kanyang narinig. Mahigit 1 taon at kalahati nang hinahanap ng kanilang buong grupo si Natalia. Hanggang sa kalaunan, si Allen ang nakaisip ng ideyang kumuha ng isang pribadong detective upang tulungan silang mahanap siya. Saan? Iyon lamang ang naibulalas ni Aaron dahil nawalan siya ng ibang masabi. Si Natalia ang dahilan kung bakit napakaraming pangyayari ang nagbago sa kanilang buhay. Lalo na sa buhay ni Ashton. Sa Korea, sa Timog Sol. Ibebenta sana siya ng kanyang ina sa isang subasta, sagot ni Ashton habang mariing pinipigil ang kanyang galit. Diyos ko! Ano na ang gagawin ngayon? Tanong ni Aaron. Alam din niya na kayang bumaba sa ganoong uri ng kasamaan ang ina ni Natalia. Napailing na lamang siya habang iniisip kung paano natiis ni Natalia ang pamumuhay kasama ang babaeng iyon sa loob ng 18 taon. Mamaya ko na ipaliliwanag ang lahat. Kailangan ko ang aking pribadong eroplano, sabi ni Ashton. Nasa pangangalaga ni Aaron ang kanyang pribadong eroplano dahil hiniram ito nito 1 linggo na ang nakalipas. Noong mga panahong iyon ay hindi pa alam ni Ashton na kakailanganin niya iyon. Ngunit wala namang sinuman ang nakaalam kung ano ang inihahanda ng hinaharap. Sige, darating ako bukas ng umaga, Ashton, tugon ni Aaron bago tuluyang tapusin ang tawag. Huminga ng malalim si Ashton upang pakalmahin ang sarili bago niya muling harapin ang babaeng iyon. Kinausap niya ang sarili sa isipan. Kaunting panahon na lamang. Pagkatapos nito, malalayo na siya at si Natalia kay Veronica. Hindi na muling mabubuhay si Natalia sa ilalim ng anino ng kanyang ina. Sa loob ng kalahating oras ay nailipat na ni Ashton ang 1 milyon sa account ni Veronica. Ipinaalam din niya rito na sa kinabukasan ay ililipat na rin ang natitirang 100 milyon. Pagkatapos ay sinabi niyang papuntahin na si Natalia sa ibaba upang makaalis na sila. Samantala, si Natalia ay nananatiling tulala sa silid matapos marinig ang balitang ibinigay sa kanya ng kanyang kapatid. Kilala niya kung sino si Ashton. Minsan na niya itong sinampal nang gayain siya nitong magpalipas ng 1 gabi kasama ito. At ngayon, tila pinagtagpo silang muli ng tadhana at itinali ang kanyang buhay sa lalaki habang buhay. Ngayon, maaari nang gawin ni Ashton ang anumang naisin nito sa kanya. Marahil ay nais nitong gumanti dahil sa sampal na iyon at pahirapan siya habang buhay, naisip niya. Ngunit higit pa roon, marami rin siyang ibang dahilan upang kamuhian si Ashton. Subalit ang hindi niya alam, hindi niya tunay na kilala kung sino si Ashton. Hindi niya alam kung bakit siya nito patuloy na hinanap. Hindi niya alam kung bakit siya nito binili. At higit sa lahat, hindi niya alam kung gaano siya kamahal ni Ashton. Sa susunod na kabanata,
Magsisimula ang pag-alis ni na Ashton at Natalia, ngunit hindi magiging madali ang kanilang pagtakas dahil may mga lihim at panganib na unti-unting hahadlang sa kanilang landas. Habang lalong nalalantad ang tunay na dahilan kung bakit handang isugan ni Ashton ang lahat para kay Natalia, mapipilitan naman si Natalia na harapin ang nakaraan at ang mga katotohanang maaaring tuluyang magbago sa kanyang buhay. Kaya abangan natin,